Check, 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 check. Oh, okay. What's up, guys? Dr. Chris here, is Scrubby MD, and welcome to another Off Duty Doctors podcast. Pre-recorded video. Di pa ako makapag-live kasi marami ako gagawin mamaya. May request. May request. May dumating sa aking request. It's from kay Ate Brat. Hi, Ate Brat. Queen Batinella, please follow her. Nag-chat siya sa akin sa Discord nung nakaraan. Medyo matagal na yun. Sorry, ate. Na, kasi dami kong ganap eh. Pero, this is your wish. Na gusto mo i-content ko. Okay, sige. Let's see. Since meron ako may mga interviews ako regarding nutrition and at the same time, hypertension awareness, diba? Kasi I'm a huge advocate of lifestyle medicine, no? Or lifestyle prevention. No, lifestyle intervention rather. Now, may nabanggit kasi sa akin si Queen Bratinella about isang TikToker. Sa TikTok lang ba siya? Hindi ko sure kung sa TikTok lang siya. Well, i-feature natin yung content niya. This is, well, unahin ko din. Unahin ko din. It is not to bash anyone. It is not to demoralize or discredit the person kung ano ba yung beliefs niya. It's his belief and we'll just make a reaction on the concept of the diet of a individual with 1 meal a day versus yung advised diet for Filipinos that is being prescribed by doctors and nutritionists. Okay? Kasi not all individuals can cater or can endure, kumbaga, a 1 meal a day routine. There are pros and there are cons. And you should not, okay, belittle individuals who cannot do your discipline. Kung discipline mo yan, discipline mo yan. Okay? It's your commitment to your body. But for a doctor, we want it to be safe for our patients, for our citizens in our country, and for the people who can be willing to change, okay, for the discipline of their own meal pattern. Okay, that's your meal pattern and this is their own meal pattern. Okay, tignan lang natin kung what's the usual concept na pinaprovide ni Sir Michael dito so on an OMAD diet. Tignan natin. Well, this is the TikTok page. Ay, wala pala akong TikTok, no? Tignan natin next time, baka gawa ko. Pero wala naman lalagay. Manood na lang tayo. Manood tayo nung kay Kayo. Okay? So, I think ito yung sinasabi nilang 1 meal a day videos. No? Panoorin natin. Guys, first meal of the day, 6:30 p.m. Nalit na naman ako ng kain ngayon. Meron ako ditong nilag. Okay, so 6:30 usually nakita ko naman na ito noong nakaraan. 6:30 madalas siya kumakain, so it's gabi. Okay, there's an importance kung kailan ka kumakain, guys, no? There is very reason why it's 3 times a day. Pero sa kanya, well, 6:30. Okay, let's see bakit 6:30. Lagang baboy, ang pinili ko batok kasi mas mura at saka Batok. masama daw to kasi makolesterol. Tapos ito, 6 na itlog na nilaga. Ano daw? Batok. So, batok ng baboy? Balikan natin. Itlog. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Hindi. Oo nga, 6 nga. 6 nga itlog. Okay. Batok kasi mas mura at saka masama daw. Kasi makole. Okay, pinili niya.
kasi mura at mas mura at masama daw kasi ma-cholesterol. Kaya siya mura. Saka masama daw to kasi makolesterol. Tapos ito, 6 na itlog na nilaga. Gusto ko lang i-shoutout to si Ma'am Adora Gis. Sabi niya, Lods, pa-shoutout sa content mo. Please, please, please. Okay. Sige. Dati basher niya daw ako, pero ngayon, naging fan niya na ako at nag-1 meal a day na siya. Guys, ganun ka-effective yung sinasabi ko sa inyo. Huwag kayo makinig sa mga Oh, muntik na. Hindi ko na i-play. Nababasa ko naman na kung ano yung sinabi niya. Ito. Doon tayo dun sa video niya, no? 6 eggs. 6 eggs. Actually, yung eggs, we're already 2 eggs is enough for a day. That's why you have 2 eggs. Diba? Sa lalaki, 2 itlog, diba? Babae, 2 itlog din. Barrio. Mali, maraming itlog ang babae. Doon sa ovary, may mga ovum doon. That's anatomically, but you have 2 ovaries. Sa males, well, joke. Napag-ikot ko. Pero hindi, technically sa diet, you should just have 2 eggs. Okay? Para hindi mag-build up on too much cholesterol. Kasi una, though kung you are after the albumin from the egg white, okay naman. Kasi it builds up the protein. It's an essential protein that will help keep, okay, osmotic pressure sa dugo mo. Okay, yung egg yolk naman, it has, okay, lecithin, I think lecithin. Yeah, mas more ang fat content doon. Is why we have to limit na hanggang at least 2 eggs lang, no? Kung kaya mo nga isang egg lang, pero 6 eggs in one sitting, that's too much. No? Ano mangyayari dun sa sa excess na fat? Well, usually ang ginagamit agad kasi ng katawan mo ay carbohydrates. Okay? Carbohydrates ang main source ng protein ay ng energy ng katawan. Kung naubos or na-deplete ang carbohydrates sa katawan mo, the body will resort to gluconeogenesis or tinatawag na they have to find a substitute for your sugar. So, ang breakdown siya ng fat muna. Tapos, later on, pag wala ng fat ang katawan mo, okay, it will later break down protein. Kaya pumapayat ang tao. Okay, just look at that principle. Carbs, okay, maganda. Wala siyang kanin. Wala akong nakikitang kanin dyan. They meaning, they'll be shifting more on gluconeogenesis or other substitutes for fat or for energy. Baka most likely yung fat. Kaya siya payat. No. Now, that is the reason why kung kakain ka naman ng sobrang mataba, okay, the problem there is where will the fat go? Okay? The fat content na kinakain mo. Saan ba siya pupunta? They will usually be deposited elsewhere, either in the circulation, pwedeng mag-cause ng what we call atherosclerosis, pwede rin mag-cause ng creation ng thrombus or bara. Okay? Any unexpected na let's say an accident, and na-dislodge or natanggal, natuklap yung bara nun sa ugat mo, at napunta yan sa, let's say, sa maliliit na ugat, it might lead to it might lead to stroke kung napunta sa brain, or B, if napunta dun sa ugat sa puso, it might lead to what we call a heart attack. Yun naman ang ayaw natin, di ba? So, yun ay, you should be more careful in the meals that you're eating. Lalo na pag nakita mo yung food plate niya, wala kang fiber source dyan. If there is, siguro yung kung may petsa man dyan, sobrang konti lang. So what will help you reduce or cut down the dietary fat na kinakain ng isang tao? So that's important. Okay, kaya importante yung fiber because it helps. Okay?
lessen din ang absorption niyan ng fat. At the same time, helps also regulate sugar kasi it's a complex carbohydrate as well, no? And at the same time, it is um, it will promote, kumbaga parang mas busog ka agad. Pero kapag ganyan yung pagkain at mataas ang cholesterol content, well, as at the first start siguro ng diet mo, diet routine mo, wala ka nararamdaman. You feel energized because your body is finding another source of energy from a depleted carbohydrate stores. But the problem there is it will build up in your blood vessels. It will build up in your liver. No, it will later on kung magkaroon ka man ng other problem, okay, that will be aggravating to serious lifestyle conditions, no? Either sana wala namang mangyaring ganun. Pero based on on the pathology of a diet that is too much in cholesterol, it's nothing good. Hindi ko na yan ipi-play kasi magsasalita siya ng hindi natin ma-sensor. Wala akong pan-sensor. Yo guys, happy birthday pala sa pinsan ko na si Ronald Tedoso. Malupit. Hindi, okay lang yan. Guys, sinulatan nila. Okay, tama naman. Okay, I agree with you guys. I agree with you, Sir Mike. Take it easy. Alcohol, standard drink, as much as possible, wag masyadong abusuhin ng alak. Siguro sa dyan, nakalagay I would agree with you. Take it easy. Guys, mas lalong magiging easy ang buhay mo kapag iniwasan mo yung mga yan. Magiging easy ang buhay mo pag I think it's in a good way naman na binanggit na yon. Na pag iniwasan mo, mas maganda na ang pakiramdam mo kapag iniwasan mo ang alak. Tama naman. Sige, next. Yun, good morning guys. Black coffee uli. 'Di ba nung isang araw sabi ko, ang inumin nyo lang black coffee. Tapos okay, I agree with that also. Kasi actually, black coffee, if you check the internet, ilang calories lang ang black coffee. That's 0. I think 0 din siya or 1. Black coffee. Calories. Okay. Actually, it's 2. No? 2 calories lang. So that's relatively close to 0. So, better siya, no? If you want something na may flavor na beverage, black coffee. Okay? If you're a coffee fan, black coffee. And I think I agree with sabi niya, wag kayong mag 3-in-1 because actually I tell this to my patients na yung 3-in-1 coffee, at least 80 or 70% of that is sugar. Okay? You're just drinking in sugar. It's no different from drinking in soda. Okay? So, iwas 3-in-1. I agree with you there. huwag kaya magkape ng 3-in-1. May nagsabi sa akin, bakit daw noon, ilalagyan ko daw ng all-purpose cream. All-purpose cream? Wait lang. That is all-purpose cream. Cream, fat. Yeah, it's fat. Fat yun. All-purpose. Hindi naman siya gatas. Although all-purpose cream yung ginagamit sa pasta, di ba? Hindi yung ginagamit sa carbonara. And din sa creamy pesto, di ba? Pero bakit sa kape? Baka evaporada. Usually may gumagamit nun for sugar, no? Ano ba yung ginagamit nila? Kondensada pala, sorry. Evaporada, kondensada. Pwede, may gumagamit nun. Diba?
Guys, yung nagsabi nun ay bugok, hindi niya talaga maintindihan. Ah, okay. Uh, no need to say that word. Iwasan mo na. Kwan naman. I agree with the coffee. Na at least black coffee lang. Kung gusto mo ng sweetener, find an artificial sweetener. Okay lang. If kaya mo naman siya raw, fresh from the brewery, or alak pala yun, sorry. From the brewed, ano to? From the mocha pot, or fresh na kakapakulo, no? Sa pakuluan, or black coffee na instant, okay lang yon without any sugar, kuha ko doon. 2 calories lang siya in a cup. Yun guys, andito. Yun, good morning. Hindi. Yun, good morning guys. Tara, kape tayo. Shoutout pala dyan sa kamag-anak ko na si Rudy Okay, nakita. Martidoso na nandyan sa Paranaque. Ito syempre, black coffee. Huwag kayong magko-coffee ng 3-in-1. Oh, okay, oo. Tama, coffee tama nyo lang naman. yung black lang, yung Nescafe. Ang lakas ng boses na. Ayan. Sige. Sorry for the plug. Okay. Pero, kape na may asin. Sige nga. Yung stick, kahit anong brand, basta black lang siya. Tapos ito, lalagyan ko ng pink Himalayan salt. Well, there's no kwan naman. I think pwede din naman nakakadagdag ng flavor ang asin sa kape. Okay? If you tried naman salted caramel, may salt talaga. 'Di ba? Pero ito salted black coffee, well, kung yun ang gusto niya, wala naman tayong magagawa. No? Kasi it's kan naman Himalayan salt. Kung salt lang naman yan, salt lang. May nabasa ako sa comment. Wait lang, oh. Ba't may rice cooker ka dyan, Lods? Akala ko ba no rice? Baka naman ginamit niya yung rice cooker pang boil lang ng itlog. Madalas itlog gamit niya. Diba? Nakakakuha. Duda ako sa asin. Then. I think kwan naman yan. Yan yung shaker, yung kwan, yung pag break nung mga mabatong Himalayan salt. Okay. Pero, yun nga. Salt, huwag masyado. Yun din pala, we only allow 2 grams of salt a day, no? So, hinay-hinay sa asin. Kung nag-salt ka na dyan, huwag ka na magdagdag ng salt sa lutuan mo or mga pinakain mo. Ha? Okay. First meal of the day, 5 p.m. Kakatapos ko lang mag-training ng aking abs. 5 p.m. Tapos, I think, yun nga, nilagang baka. Sabi niya ba dito? Ito yung kakainin ko, 4 na pritong Ooh, I see. Sabi ko nga, mataas ang cholesterol niyan. Pritong itlog pa. Okay na ako kanina sa hard-boiled egg niya, pero fried egg na 4 para kang kumain ng bacon. Itlog, tsaka beef nilaga. Okay, beef nilaga, nilagang itlog, nilagang baka. No problem there. Siguro. Kuan lang natin. Well, ang allowable per meal. Kaso lang, ang meal niya kasi is 1 meal lang. Pero if you eat 3 times a day, yung sinlaki lang ng posporo kada plato ang pwede mong kainin. Okay? Now, bakit pala kailangan natin hatiin siya sa 3? Now, sa process kasing yun, it will equally divide the nutrients sa iyong katawan kung ano yung kailangan niya in the morning, in the afternoon, and the evening. Mas mabigat dapat ang pagkain mo sa umaga kasi mas marami kang tatrabahuin between the morning and the lunch part. The lunch part, usually it's a quick meal para lang din get past mo ang trabaho mo bago ka umuwi. Paggabi, ang pagkain kadalasan ay usually yun yung pinaka-light meal lang natin for the day kasi hindi mo naman kailangan ng too much energy pag natutulog ka. Okay? 5 p.m. siya. I think ano ba ang niisip ko kung 5 p.m. siya lagi kumakain, anong ginagawa niya sa gabi? Okay, ano pa ba ang
pinagkakaabalaan niya sa gabi. Kasi ang hirap naman pag yung only meal niya at that time is sa gabi, tapos yung umaga, wala siyang kinakain mula nun. Sa kung ano ba yung trabaho niya, well, I'm impressed kung ano ba yung kaya ng katawan niya kasi gabi pa siya kakain eh. Wala na siyang na wala na siyang nagamit na energy stores in the morning. Kung kaya naman niya, that's his discipline. Wala naman tayong problema doon. May nagsabi sa akin, Michael, dinadami mo pa yung Diyos sa katangahan mo. Ay, wait lang. Sorry. First meal of the day, 5 p.m. Kakatapos ko lang mag-training ng aking abs. Ito yung kakainin ko, 4 na pritong itlog, tsaka beef nilaga. Grabe kalinaw yung sabaw. Wala man lang kakupal-kupal dahil nangingibabaw sa akin ang kalinisan. Bali kahapon ko pa yan nilaga, tapos nilagay ko sa rep. Kaya ngayon, so easy na lang, ininit ko na lang siya at okay na. Shout out pala kay Sir, fresh merchandiser. Lagi ako niyan binabati. Tuwing i-score ako ng pagkain sa Save More Anonas. Shout out kay Sir Sami Esma na nandyan sa Dubai. At saka sa Extreme Magnitude Dancers. Guys, maraming salamat. Okay. Sige. I think kung naman for his discipline to commit sa OMAD. Sige. Pero guys, kung hindi nyo kayang gawin ng 1 meal a day, wag nyo gagawin. Kung may mga karamdaman kayo, kagaya ng high blood, diabetes, guys, sundin nyo kung ano yung sinasabi namin. Wag nyo itatry ang mga fad diets because it will just make you, or just put yourself in a harmful situation, especially patients with diabetes. Kasi your meal, okay, also regulates your sugar. Kung hindi ka kumakain ng sa tamang oras, it will just make your sugar drop kung nagagamot ka. If you are eating only once a meal, well, while on insulin, gano'n, magkakaroon ka ng problem sa sugar stores mo. Eat regularly, 3 times a day, yung sapat lang. Hindi namin pinagbabawal ng pagkain, so dapat kumain kayo. So, ito, kung sa kanya, wala siyang ibang sakit, go, okay lang sa kanya. Pero for our patients, we recommend you to eat, okay, a hearty food, a food that will be beneficial for the entire day, na meron kang energy stores. We don't need you to be thin. We don't need you to lose weight immediately. We just want you to eat right and exercise right. May nagsabi sa akin, My first meal of the day, 6:35 p.m. Nalate ako ng kain ngayon dahil Mukhang prito na naman to. nagparehistro pa ako ng motor kanina. Okay. 1, 2, 3. 3 manok yan, guys. Okay. Sa protina, balikan natin. Sa pinggang Pinoy, okay, 1 small chicken leg ang allowable per meal. Sa kanya, siguro yung 3 plato niya, isang gabihan lang. Kasi 3 manok yung nilagay niya dyan. Tapos, I think, egg omelette yon. Okay, ang laki. Protein din yan. So, more on protein meals lang talaga siya. I think, either a variant of keto meals ito. Ang problem lang kasi natin dyan, yun nga, magkakaroon ka ng tinatawag na ketosis. Yun yung iwasan natin. Kung diabetic kayo, I advise you, wag nyung gagawin to, ha? mamaya o bukas timad na ako o 2 meals a day. Kaya yung sticker na logo ko na ipapamigay tuwing makikita nyo ako ay magbabago pa yan. Kasi may nakalagay na 1 meal a day dyan. Bale, fasting pa rin naman yun, 16 hours. Tapos sa 8 hours, yun yung bukas na pwede akong kumain. Kasi lagi naman. Okay, sabi niya dito, nagkuhan na siya. Timad. Timad. Gano'n katagal ba siya nag-OMAD? Okay. Timad, 2 meals a day. Kailan to? No, May 13. So, nag 2 meals a day na siya. I think, the body will require you to feed. Kailangan mo kumain, guys. Naging 2 meals a day na siya. Alam ko, OMAD lang pala yung topic. Kaya naging 2 meals a day na siya.
Magkasama yan, yung low carb at saka fasting. Grabe, sikat na sikat ako kaya dinadamay ako sa mga videos nila. Gaya nung isang babaeng mataba. Ayaw daw kasi ni Michael Tedoso ng mga sugar shit. Kaya Ayoko marinig yung pangalan ko dito, pero sorry. Bakit kailangan mong i-body shame yung babaeng nag-react sa'yo? Sorry, kung sila naman gumagawa nun sa'yo, Mike, wag mo nang gagawin yun. Don't act like them kung ginagawa nila yun sa'yo. Okay? Again, it's your discipline. Di naman namin to i-impose na dapat kumain ka 3 beses ang araw, no? If that's your discipline, go. Pero for us, for the public, I want them to know na may mga karamdaman kayo, eat right. Okay? These are for extreme cases. Okay? It's his commitment. Hindi naman ito commitment nyo. Mas mahalagang yung kalasugan nyo ay napapangalagaan ng mga doktor, and huwag nyo kailangan i-pressure ang sarili nyo na pumayat agad. Okay? Hindi ito solusyon. Ang solusyon nito ay balance lang ang meal, exercise, okay, avoidance of stress, proper sleeping pattern, social connections, and avoidance of alcohol. Okay? Yun lang naman ang kailangan natin. Ituloy-tuloy. Hindi lang kailangan na mag-cut down kayo ng diet. Kasi most of the time, kung isa lang yung pinagpo-focusan nyo, the other connections, okay, with society and as well as your health, okay, your holistic health, will be compromised. Okay? sabi ni Haring Bangis, huwag kayo maniwala dun sa mga nambabash kay tatay. Ay. Okay, di kami nagbabash, Di kami nagbabash. Shoutout kay Golden. Guys, huwag niyo pala kalimutan sa linggo yung Facebook live interview ko sa Life Without Rice Movement by Uncle. Guys, 1 meal a day, 6:20 p.m. Meron ako ditong chicken breast. Tapos, sige, okay na ako. May dilagang itlog na siya. May scrambled egg pa siya. Tatlo. Tapos 3 ring nilaga. Tapos meron din akong may bulalo pa siya. Bulalo, nabili ko sa Q-Mart. 150 yung kilo. Okay, guys. Sa mga may high blood, may sakit sa puso, okay, alam niyo naman kung ano yung mas tama sa inyo. Huwag niyong buwisin ang sarili. Huwag niyong ibuwis ang kalusugan niyo. Okay, sa kanya yan. Mahalaga na may gulay. Okay, mahalaga ang may gulay. Mahalaga may gulay. Ulit-ulitin ko. Karne, maliit lang na parte ng pagkain natin. Pilipinas, sagana sa gulay. Okay, kahit kalahati ng plato nyo gulay, wala problema. Kahit hindi gulay, okay lang. Karne, okay, kapag kumakain ka ng baboy, laki lang ng posporo. Ang hiwa ng karne, walang taba. Pag manok, kumain lang kayo ng sinlaki lang ng isang chicken leg. Hindi kailangan sinlaki ng petso or pakpak, no? Or isda, isang galunggong, or kung malaking isda, isang hiwa ng isda. Kumain kayo ng gusto nyo, no? Pero yung sukat, yung porsyento nito, yun ang kontrolin nyo. Walang bawal na pagkain. Maliban na lang kung may mga sakit kayong binabantayan. Okay? Pinakamainam, tanungin nyo sa doktor nyo kung ano yung mga pwede nyong kainin. Kasi nagbibigay naman kami ng advice na holistic. Ano yung pwede, ano yung bawal, ano yung kailangan mong kontrolin, kailan tayo pwedeng magganito, kailan tayo pwedeng magganyan. No? Hindi lang yung tuloy-tuloy na puro protein, walang carbs, okay? Your body will shut down eventually kapag tuloy-tuloy lang na ganyan. Sige. Hanggang doon na lang siguro. Ano ba? Ano yung large screen ko? Ayan. Yun lang naman. With brat, kung mag-omad ka, wag na. Nagluluto ka ngayon, hingi naman ako ng brati patty. Okay? Walang problema mag-burger, basta make sure yung burger masustansya. Okay, masustansya. Lagyan mo ng lettuce, lagyan mo ng pipino, okay lang.
Huwag mo na lagyan ng ng drinks na soft drinks. Tubig na lang. Okay? Better. Anyway, ano pa ba? Yun lang naman. OMAD is a popular diet pattern, pero even if it's popular, doesn't mean it's a standard meal pattern. Okay, for everyone to do. Okay, this has been Doc Chris, the Scrubby MD, and this is the Off Duty Doctors podcast signing out, and see you on the next video, guys. Bye bye.